Disclaimer lang muna tayo, no, para hindi ako paulit-ulit ng sagot dun sa mga nagko-comment sa akin. Nakalagay dito sa disclaimer ko, lahat ng sasabihin ko tungkol sa video na ito ay karapatan ko. Katulad nyo, protektado ako ng batas na nagsasabi na meron tayong kalayaan sa pamamahayag. Huwag nyo akong pipigilan magsalita. Diba? Pero kalayaan nyo naman mag-comment ng tungkol sa mga sinasabi ko sa video. Yung mga sinasabi ko sa video, kalayaan nyo mag-comment doon. Pero, huwag nyo rin kalimutan na kalayaan ko din na sagutin ang comments nyo. Ang mga video na topic ko ay nakapublish po sa public. Kaya wala kayong karapatan magsabi na wag kong pakialaman. Kung ayaw nyo pakialaman, ipa-private nyo sa may-ari ng video para hindi ko makita. Huwag nyo rin ako pagbibintangan na nagnanakaw ng video. Protektado ako ng fair use doctrine. Ano ang fair use? Paki-google na lang mga kababayan ko. So, proceed tayo dito sa ating content ngayong gabi. 'Di ba? Mukhang interesting to kasi ang title nito, ano bang title nito? Si Russia ang babaeng nakakakita umano ng hinaharap. Russia. Ano yun? Russia as in, Vladimir Putin na Russia. Hindi, spelling na Russia niya, R-A-S-H-A, Russia. Sige, panoorin nga natin ito mga men. Ang maituturing, ang kakayahan para makita ang hinaharap, katulad ni Russia ng Dumaguete City, na ang mga nangyayari ngayon, nakita na raw niya noon. Pagkagising sa umaga, naaalala niyo ba ang inyong napanaginipan? Hinding-hindi raw malilimutan ni Russia ang kanyang napanaginipan gabi nito lang January 3. Maraming tao na lang na nasisitakbuhan, maraming namamatay, duguan. Pero before that happen po, may isang tao, may suot siya, nakaitim siya noon. May parang hawak siya ng maliit na device, parang calculator. Tsaka orange po yung kulay noon. Tapos doon, nagising na lang po ako. Yun exactly po yung pinost ko nung January 3. There will be happening a bombing incident sa January 3 niya pinost, no? Anong year ba ito? Wait lang, tingnan ko kung anong year. 2019. 2019, sige. May bombing naman. Party ng Mindanao, so keep praying before or after January. Kailan yung yung Marawi? Tingnan nga natin ha. Mukhang Marawi ito eh. 2019 ba yung Marawi? Marawi... siege date. 2017. From May 20, hindi, malayo yung Marawi. Akala ko, sige, hinahanapan ng butas no? Sige. Okay to. May date siyang binigay. 26. Kasi kapag hindi ko po pinupost o tinaisabi ko sa kaninong tao, para bang hindi ako mapakali. Pagsapit ng January 26. Wala naman naganap. So ang sinabi niya, 26 daw mangyayari, no? Ayan, Bombing incident will be happening. Ang sinabi niya kasi, will be happening before or after January 26. Area possible Mindanao. Sige. Also keep praying before or after January 26. Kasi kapag hindi ko po pinupost o tinaisabi ko sa kaninong tao, para bang hindi ako mapakali. Pagsapit ng January 26. Wala naman naganap na pagsabog. So sabi ko ay salamat. Hindi ko alam pag kinabukasan na pala naganap yung... Isang malaking trahedya ang gumimbal sa Holo Sulu kaninang umaga. Dalawang pagsabog na ang naganap sa loob ng Holo Cathedral. 22 ang namatay, mahigit 100 ang sugatan. Nakakapanlumo na nalulungkot ako kasi ang dami kayang nadamay ng mga inosente. Ang daming namatay, wala na rin ako nagawa.
Ayon To be fair, may date siya, no? Pero mag-u-opinion ako mamaya. kay Russia, hindi raw ito ang unang beses na napanaginipan ni Russia ang ganitong mga trahedya. Tiga Dumaguete City, si Russia. Nagsimula raw ang lahat matapos mamatay ang kanyang lolong albularyo. Sinugod po kasi nila ako sa ospital kasi ang taas ng lagnat ko. Pagkasugod ko dun sa ospital, hindi ko alam na sinugod din po yung lolo ko. Alaman ko na lang po yung pagkalabas ko na papa-discharge na po ako. Tumawag po sa akin yung anak niya. Wala na daw po si lolo. Simula raw noon, nagkaroon na siya ng iba't ibang mga pangitain. Nangyari Anong connect nun? Nung sinugod yung lolo, tapos nagkaroon na ka na ng vision. po sa panaginip ko is may malulunod kasi na mga tao. Dalawa po sila na nalunod sila kasi rumagragasa yung tubig malakas na agos. Pagkagising ko po, sinabihan ko kaagad yung asawa ko na sabi ko, ga, may malunod naman so magbigay ka ng babala. Ikaw na lang muna mag-post. December 20, nabalitaan niyang may nalunod. December 18, sa Silay, Negros Occidental. Mag-ina nga po raw. December 29, muli raw na nagginip si Russia na may mangyayari. Wait lang, yung tungkol doon sa na. Kailan nangyari yung nalunod? 20? Yung asawa ko na sabi ko, ga, may malunod naman so magbigay mag-post ka ng babala. Ikaw na lang muna mag-post. December 20, nabalitaan niyang may nalunod. December 18, sa Silay, Negros Occidental. Pinost niya. Confusing kasi yung ni Jessica Soho eh. So, 18 nangyari yung pag-post. So, 18 nangyari yung pagkalunod. Pinost niya lang nung 20. Invalid ito. Invalid ito na nag-post ka ng 20 nung 18. Kahit ako, kaya kong gawin yan eh. Let's say, alam niyo yung kaso nung nasagasaan na teacher na nabalita. Pwede ko sabihin na, ay, na-vision ko na yun. Diba? Tapos late ko ipopost. Yan yung akala ko panaginip lang. Invalid pagka yes, pwede namang totoo yung sinasabi nila. Kaya lang wala tayong patunay pag late na yung pagpo-post mo. Kahit sino kasi pwedeng gawin ito eh. Na ideklara mo na napanaginipan mo na yan before. 'Di ba? Nakuha niyo ibig ko sabihin. Anyway, pagpatuloy natin. Mamaya kukomentaryuhan ko ng full. Nabalitaan niyang may nalunod. December 18, sa Silay, Negros Occidental. Diba? December 20 siya nag-post. Nabalitaan niya 18 nalunod. Invalid pa rin yun. Ipakita mo yung post mo bago pa yung nalunod kasi inutusan mo kamo yung asawa mo eh. Asa na yung post na yun? 'Di ba? Ina nga po raw. December 29, muli raw na nagginip si Russia na may mangyayaring lindol at landslide. Doon sa panaginip ko, nangyari yun sa paaralan. Na mga tao naghuhukay, pagkahukay Paaralan, nila tapos nilagay sa itim na bag. Pagdala nila sa itim na bag, nangyari yung lindol. 3 oras lang. Ito ang post niya, May paparating na malakas na lindol, bagyo, ipo-ipo o sa sakuna. Mag-ingat po sa malapit sa dagat o kaya sa tubig na parang resort o paarapan. Ano yung paarapan? Mangyari ang ipo-ipo sa bagong taon po, magaganap sa 26. Nakita ko guguho ang parang isang resort sa Cebu o Dalaguete. Basta po, sana ay mag-iingat po ang lahat. May nakita kasi ako na mga treasures o statue na mga antique na kinuha nilagay sa bag pagkatapos naganap ang sakuna. Sana'y ibalik nila yon. Matapos niya itong i-post, nabalitaan na lang niyang lumindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Sunod naman daw nagka-landslide sa barangay Bolok-Bolok sa bayan ng Sibulan sa Negros Oriental. May page dito sa Dumaguete na active. Tapos kapag may nangyayaring insidente, pinopost kagad. Tapos may nagtatag na din sa akin doon. Isa raw sa mga nag-message sa kanya, si Luxme, anak ng isa sa mga natabunan ng... May mga butas na ako nakikita.
Sorry landslide. Kinabukasan po, hindi pa po na-retrieve yung mga katawan ng mga biktima. Nag-chat po yung mga friends ko sa Facebook. Na-message ko po raw si Rasha kasi nakita niya po yung nangyayari ngayon. Kaya nag-message po ako sa kanya kung totoo ba talaga yung mga nakikita niya. Lalim naman yan. Agad, yun sabi niya na, oo, totoo, nakita ko lahat yan. Nagpadala raw si Rasha ng sketch kung saan pwedeng naroon ang katawan ng ama ni Luxme. Kasi hindi naman ipinost sa social media yung sketch kung ano yung nasa ilalim. Kaya naniwala kaagad ako. Ito po yung sketch sa Ito maganda, may authority mismo na nagsasabi. actual sketch during the operation. Magkatugma po sila dahil ito po yung opening niya. Sa tapat ng daanan, doon po nakita yung victim. Doon din Sketch ni Rasha. Tingnan nga natin kung parehas. Sketch ng Dumaguete Fire Station. So, ito daw yung sketch ni Rasha. Paano naging parehas yan? Feeling ko confirmation bias na lang to Maring may similarity pero hindi siya 100%. niya nilagay sa sketch niya. So almost the same. Almost, hindi siya the same. Almost. Gayunman, nagbabala raw si Rasha. Yung papa ko humihingi ng tulong. Pumasok sa isipan niya. Before 3 p.m. po, sabi ng papa ko, dapat nakuha na sana sila. Kasi pag hindi sila makuha, hindi na po kaya ng katawan nila. January 4 na nung nakuha ang katawan ng tatay ni Luxme. Binalikan nila ang lugar ng trahedya. Sa dito po ang lugar na kung saan sila naggawa ng butas. Dito sila po naghukay. Lalim naman nun. Anong inaano nila dyan? Treasure hunting? Ang lalim, Lalim, Hindi na iwasan ni Luxme na maging emosyonal. Si Rasha naman, bigla raw nahilo at nagsuka para rin daw itong sinapian. Ay, nako. Okay naman Okay na yung naghuhula tapos bumibenta na sa akin Tapos biglang yung mahihilo na ganyan. Okay naman bumibenta na Pero sige, tingnan natin ano bang mangyari. Tuloy ko rin yung tayo. Tuwa ko yung buhatay. Tingnan si mama ni mo tayo. Maglikon mo tayo. Ano sabi daw? Nung nakausap ko si Rasha, alam ko, yung papa ko talaga yung kausap ko. Yung papa ko iba kasi siya magsalita. Kasi hindi pa kasi siya nagpapakita sa amin kahit panaginip man lang. Wala ka nang ibang maalala? Wala po. Bukod po dun sa nagsusuka lang po ako. Saka lumabas na ako dito kasi hindi ko na kinaya dun sa loob. Hindi, ano ba yung sinabi doon? Baka naman ang generic lang naman na sinabi mo. Yung mag-iingat kayo, mahal na mahal ko kayo. Kasi kadalasan yun ang generic na pwede mo sabihin Nagigalit na ba kayo sa akin? Di ba? Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakayahan ni Rasha. Wala na ako. Nakita ko yung sa Facebook niya. Pinupost niya. Parang totoo lahat. Parang nakikita niya. Dumami na rin ang mga gustong magpakonsulta sa kanya online. Si Ronald nag-PM o private message kay Rasha para magpatulong na matunton ang nawawalang lola ng kanyang nobya, si Lola Puring. Nung ika-third day na nawawala si Lola, nagbakasakali ako mag-chat doon sa asawa niya, si Sir Gary. In-sketch niya kung saan possible na nandun si Lola, nasa may malapit sa ilog na may mga kabahayan. Sinunod namin agad ang sinabi ni Ma'am Rasha. Si Joros, no?
Baka Agad within 2 days, natagpuan po agad si Lola na matagal lang nawawala. Sobrang saya po at bilib na bilib. Yun, dun ba talaga sa mismong in-sketch? Parang hindi naman pininpoint eh. O whatever it is, ano. Kung... Po kay Ma'am Rasha. Napapanaginipan daw ni Rasha ang mga trahedya na agad niyang ipinopost sa Facebook para maging babala. May paparating na lindol. Ilan daw sa mga nagkatotoo ang landslide sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental. Ang lindol kamakailan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pati na ang mga pagsabog noon lamang linggo sa Jolo, Sulu. Sa pagsinsin ng aming team sa mga babala na nakapost. Wait lang ha. Bago sila ako muna. Timestamp 7:35 ha. Hindi ko pa napapanood to eh. Pero ako muna ang mag-opinion. Dito sa mukhang compelling kasi yung unang hula niya. Babalik tayo do sa do sa yung investigation na ginawa nila. Dito sa unang Yun exactly po yung pinost ko nung January 3. Ito, ang sabi niya dito, dahil napanaginipan niya daw, may bombing incident daw will be happening before or after January 26. Even though na may date siya, hindi niya pa rin ma-pinpoint kung saan yung mangyayaring bombahan. 'Di ba? Before or after January 26 eh. Yung before and after na yan, pwedeng sabihin natin January 26, no? After January, pwedeng February 1, February 2. Pwede mo pa rin idugsong sa kanya eh. At nung time na yan, 2019 ito eh, nangyari eh. Kailan ba in-upload to? Original upload daw ay February 3, 2019. Magulo sa Mindanao noon. Tsaka kahit hanggang ngayon, pwede kasing may mangyaring ganyan dahil kilala ang Mindanao sa ganyan. Diba? Ang tanong, ganito ang unang tatanungin natin, wala kasing kasiguraduhan ito, even though, di ba yan ang dinidemand ko lagi, dapat may date para alam natin. Hindi rin naman klaro eh. Kahit na may date siya, before or after January 26. Kahit ako pwede ko sabihin yan eh. Before and after February, ano bang buwan na susunod? April? Before or after April 15, may masusunog na building sa, sa Manila. Palagi ko example yan, ilang na nga nasusunog sa Manila eh. 'Di ba? Simula nung sinabi ko eh. Pwede kasi mangyari yon before and after, pwedeng kahit nga December after January 26 pa rin yun eh. Yung bombing kasi na yan, typical na nangyayari na yun doon. Pero pag hindi nangyari yan, yung pinredict niya, makakalimutan nyo na yan eh. Naaalala nyo lang kasi itong mga pinost niya na to dahil feeling nyo nagkatotoo. Pero kung hindi nangyari yan, makakalimutan nyo na to. Hindi naman sisikat itong post na to eh. Pagka hindi naman nagkatotoo yan eh. Confirmation bias ang nangyayari sa mga ganito. Diba? Mukha nga naman kahit ako din, medyo bumenta sa akin ng content. Dahil may date nga naman. Pero kung i-analyze mo yung niya, wala rin kasiguraduhan doon sa post eh, kung kailan mangyayari eh. O ito pa isa pang titingnan natin, ilan sa mga hinula ng Russia May na yan ang nagkatotoo? Kung ang nagkatotoo 3 hula lang sa 1,000 hula niya, tapos ang hula pa niya na nagkatotoo yung mga ganito kalalabo pa na hindi specific yung details, I don't think na na paranormal yun. 'Di ba? O pag yung susunod na mangyayari, anuhin natin yung susunod na mangyayari pa dito. Will be happening a bombing incident sa party ng Mindanao, so keep praying. Ito pa nga, nakalagay pa nga, possible pa sa Mindanao eh. Hindi pa siya siguradong sa Mindanao talaga. Posible pa. Happening a bombing incident sa party ng Mindanao, so keep praying before or after. Baka nga nung time na yan, magulo na yung Mindanao noong 2019 eh. May mga nangyayari na doon, di ba? Di ba Marawi is 2017 nangyari? Chinek ko kanina eh.
So 2018, 'di ba may nangyari pang bombahan 'yan do sa Davao, 'di ba? Sa palengke yata sa Davao doon. Kaya pwede kasing anytime mangyari uli 'yan. 26. Kasi kapag hindi ko po pinupost o tinaisabi ko sa kaninong tao, para bang hindi ako mapakali. Pagsapit ng January 26, Wala naman naganap na pagsabog. So sabi ko ay salamat. Hindi ko alam pag kinabukasan na pala naganap yung... Isang malaking trahedya ang gumimbal sa Holos Sulu kaninang umaga. Dalawang pagsabog na ang naganap sa loob ng Holo Cathedral. 22 ang namatay, mahigit 100 ang sugatan. Nakakapanlong muna, nalulungkot ako kasi ang dami kayang nadamay ng mga inosente. Ang daming namatay, wala na rin ako nagawa. Kasi wala ka rin talagang magagawa kasi nga hindi naman ito yung sinasabi ko pati kay Jay Costura na hindi mo naman nasasabi yung yung eksaktong date. Kasi useless din talaga. Sa totoo lang. Kaya pag may mga ganyan, nakakadagdag lang ng takot yan eh. Mas magandang wag mo na lang sabihin. Kung, yes, sabihin na natin, granting, totoo nga na vision mo. Ayoko namang questionin yun. Baka may power ka naman talaga. Pero kung hindi ka sigurado do sa date, hayaan mo na lang yung tao na mabuhay sila hanggang mawala sila sa mundo nang walang inaalala. Diba? Kesa yung magsasalita ng ganyan, yung mga natitirang buhay nila, alala sila na ng alala, hindi na naman pa nila may iwasan, katapusan na rin pala nila. Di, yung mga huling buhay ng tao, inano mo lang, tinakot mo lang. Instead na i-enjoy na lang nila, di ba? Ayon kay Russia, hindi raw ito ang unang beses na napanaginipan Ito yung susunod na case, itong mga trahedya. Tiga Dumaguete City, si Russia. Nagsimula raw Taga Dumaguete pala siya. ang lahat matapos mamatay ang kanyang yung pagkalabas si Lolo. Simula raw noon, nagkaroon na siya. Pangalawang reading niya. Tao, dalawa po sila na nalunod sila kasi rumagragasa yung... Dito nasabi ko na yung opinion ko dito yung nalunod. Yung nalunod na to, huli na yung post niya nito eh. Pwede kasi nga mangyari, nabalitaan niya, tapos pwede lang naman hindi ko sinasabi na nagpanggap siya na, ay ito na yung napanaginipan ko. Dahil nga may reputasyon na siya na nahulaan niya before yung bombahan. Pwede na rin kasing isipin ng tao na totoo talaga yung sinasabi niya. Kasi may history na siya ng parang ganito lang yan eh. Kung ako halimbawa, nabalitaan nyo na ako na nagnakaw dati nun. Tapos biglang pagpasok ko sa bahay nyo, may nawala, automatic na iisipin nyo talaga na, ay baka si Bungo ang kumuha niyan kasi nagnakaw na yan dati eh. Nakuha nyo ibig ko sabihin? Parang ganito yan, dati kumalat na yung balita na nahulaan niya yung bombing. Now, kapag halimbawa may nalunod yan, kahit late na siyang nag-post tungkol doon sa nalunod na yon, pwedeng tanggapin ng tao yon kasi may history na siya na nakahula na siya dati. 'Di ba? Kilala na siyang kaya may tiwala na yung tao kahit huli na yung post niya, valid pa rin yun sa mga naniniwala. Yung tubig malakas na agos. Pagkagising ko po, sinabihan ko kaagad yung asawa ko na sabi ko, may malunod naman, so magbigay ka ng babala. Ikaw na lang muna mag-post. December 20, nabalik. Diba? Tama ha? December 20 niya pinost. Pero nalunod December 18. Anyang may nalunod December 18 sa Silay, Negros Occidental. Diba? Huli na. Ina nga po. Ito sa akin, delete ito. Ay, invalid to. Diba? Pero hindi ko naman totally na dinidiscredit na baka naman nahulaan niya. Kaya lang, wala tayo assurance na talaga nahulaan niya yun eh. Kasi late na siya nag-post. December 29, muli raw na nagginip si Russia na may mangyayaring lindol at landslide. Doon sa panaginip ko, nangyari ito ha, tandaan niyo yung details ng panaginip niya. Sa paaralan, na mga tao naghuhukay, tapos nilagay sa itim na bag. Parang Indiana Jones yung style nito eh. May hinukay daw na kayamanan na nilagay sa parang may booby trap na, alam mo yung naglilindol. Siguro napanood nito yung Indiana Jones.
Yung pag kinuha yung gintong estatwa, biglang lilindol. Pagdala nila sa itim na bag, nangyari yung lindol. Oh, ito yung, tandaan nyo ha, ito yung post niya. Malabo na naman, hindi na naman specific. December 29, may paparating na malakas na lindol, bagyo, ipo-ipo o sakuna. Ang dami niyang sinabi eh. Pero natandaan lang natin yung lindol lang dahil yun yung nangyari. Kung tutusin, ang dami niyang sinabi dito eh. Tingnan mo, paparating na malakas na lindol, bagyo, ipo-ipo o sakuna. Mag-iingat po sa malapit sa dagat. O, nasa na yung malapit sa dagat? Wala na, di ba? Kaya sa tubig na parang resort. O, nasa na yung parang resort? Wala. Kasi hindi naman nangyari yun eh. Nakalimutan na yun. Di ba? Mangyayari ang ipo-ipo sa bagong taon po. Magaganap. Pet sa 26. Kailan ba? 26 ba nangyari? Paborito niya yung 26, ano? Nakakita ako ng guguho. Ang parang isang resort sa Cebu o Dalagete. Anong Dalagete? Nagkamali lang ba siya ng type? May Dalagete ba lugar? Anyway, basta po sana'y mag-ingat po ang lahat. May nakita kasi ako na mga treasures o statue na mga antique na kinuha, inilagay sa bag pagkatapos naganap ang sakuna. Sana'y ibalik nila yon. Nasaan na yung mga nahulaan niyang statues na yon? Wala, di ba? Wala naman nangyaring ganun eh. Ang natandaan lang ng tao, yung lindol. Tingnan natin yung petsa. Kung... Oras lang matapos niya itong i-post. Tama ha? Oras lang pala eh. December 29 niya pinost, oras lang. So 29 din nangyari. Ano yung petsa 26? Hindi rin tumama doon sa date na binigay niya. Basta ang natandaan lang, sa dami na sinabi niya dyan, ang natandaan lang ng tao, yung malakas na lindol, kasi yun lang yung tumama. Itong bagyo, ipo-ipo, sakuna, malapit sa resort, nakalimutan na yan. Wala nga siyang binanggit, may binanggit ba siyang paaralan dyan? Wala naman siya, dinagdag niya na lang yung paaralan na yun eh. Kasi nalaman niya na yung lugar kung nasaan. O di ba pag tinitingnan niyo yung post niya, nagtataka kayo sa ganito ha, tingnan niyo muna ako. Sa ganitong kadami niyang sinabi, ito lang yung tumama, manghang-mangha na tayo. Ilang oras lang matapos niya itong i-post. Oras lang pala ang nangyari eh. Ano yung 26 na sinasabi niya? Nabalitaan na lang niyang lumindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Sunod naman daw nagka-landslide sa barangay Bolok-Bolok sa bayan ng Sibulan sa Negros Oriental. Asan yung Cebu na sinasabi niya? May page dito sa Dumaguete na active. Tapos kapag may nangyayaring insidente, pinopost kagad. Tapos confirmation bias yung nangyayari. Hindi naman totally accurate eh. Nagtatag na din sa akin doon. Isa raw sa mga nag-message sa kanya, si Luxme, anak ng isa sa mga natabunan ng landslide. Kinabukasan po, hindi pa po na-retrieve yung mga katawan ng mga biktima. Nag-chat po yung mga friends ko sa Facebook. Na-message ko po raw si Rasha kasi nakita niya po yung nangyayari ngayon. Kaya nag-message po ako sa kanya. Tignan mo kung paano kumalat yung balita dahil lang doon sa lindol na mangyayari. Yun lang ang natandaan. Talagang kinredit na sa kanya. So, ba talaga yung mga nakikita niya, nag-reply naman siya kaagad. Yun sabi niya na, oo, totoo, nakita ko lahat yan. Nagpadala bali-bali nga. Yung date nga, mali. Siya ng sketch kung saan pwedeng naroon ang katawan ng ama ni Luxme. Kasi hindi naman ipinost sa social media yung sketch kung ano yung nasa ilalim. Kaya naniwala kaagad ako. Ganito, no? Ang nakita ko kasi dyan, ipinost sa news. Kaya nga niya nga nalaman eh. Feeling ko nakita niya yung lugar. At doon sa lugar na yon, pwede kasing may sketch na yon ayon sa nakita niya sa news eh. Yung lugar. At yung possibility kung nasaan nandoon yun. Depende yun sa pagka-deliver ng news. Kahit nga bumbero doon din nakita eh. Kasi nga, iisipin din ng bumbero na possible na nandun talaga yon. Yung walang paranormal doon. Ito po yung sketch, actual sketch during the operation. Magkatugma po sila dahil ito po yung opening niya sa tapat ng
daanan, doon po nakita yung victim. Doon din niya nilagay sa sketch niya. So almost the same. Gayunman, nagbabala raw si Rasha. Yung papa ko humihingi ng tulong, pumasok sa isipan niya. Before 3 p.m. po, sabi ng papa ko, dapat nakuha na sana sila. Kasi pag hindi sila makuha, hindi na po kaya ng katawan nila. January... Sinabi ni Ma'am Rasha yon na sinabi ng papa mo na kailangan makuha sila na before 3 p.m. 4 na nung nakuha ang katawan ng tatay ni Laxme. Ito naman nangyayari, no? Pag nagsabi ang mga huhula, binibigyan mo ng ng daladalahin sa kalooban yung yung naiiwan eh. Dahil nagtiwala sa'yo, sana pala 3 pa lang nakita na yan si Papa. Alam mo yung dadalhin nun habang buhay? Diba? Dahil doon sa sinabi mo na buhay pa sana siya kung before. Ganyan din ginagawa ni Jay Costura eh. So ang sisisihin niyan yung mga yung mga nagligtas dahil hindi nila binilisan. Paano kung nung time na yon, patay na pala yung papa mo or instant yung pagkamatay dahil natabunan nga sila. 'Di ba? Binalikan nila ang lugar ng trahedya. Sa dito po ang lugar na kung saan sila naggawa ng butas. Dito siya po naghukay. Hindi na iwasan ni Luxme na maging emosyonal. Forward na natin, napanulan natin ito kanina. At nagsuka para rin daw itong sinapian. Dito na parang medyo may benefit of the doubt pa ako nung una. Dahil syempre, pwede ko namang palusotin na baka naman yung reading niya cloudy lang. Kasi nga psychic siya, Accuracy naman kasi ang inaano sa psychic eh. Accuracy, not necessarily perfect yung sasabihin. Let's say, pagbibigyan ko na tapos biglang yung mga sinaniba na ganito men. Di ba? Parang... Tapos ang sasabihin yung puro generic lang na mahal na mahal ko kayo, mag-ingat kayo. Yung mga ganon, wala man lang specific na uy, may tinago akong pera sa ilalim ng kama or may mabanggit man lang sanang pangalan na uy, yung utang ko kay Aling Janet. Wala akong maisip na pangalan eh. Yung utang ko kay Aling Janet, pakibayaran sa may tindahan. Na ang nakakaalam lang, kayo lang mag-ama. Pero hindi eh. Ang mga sinasabi, mga generic na mahal ko kayo. Huwag niyong pabayaan ang sarili niyo. Diba? Mag-aaral kayo mabuti. Pero hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi niya dito. Paki-translate na lang. Pero feeling ko generic yung sinasabi eh. Sinapian. Tuloy ko rin yun tayo. Tuwa ko mabuhat tayo. Ingna si mama ni mo tayo. Maglikon mo tayo. Nung nakausap ko... Sino yung mga nakakaintindi ng Bisaya ba yon? Paki-translate nga, i-rewind nyo na lang to. Kung yung sinabi ba generic or specific? Rasha, alam ko, yung papa ko talaga yung kausap ko. Siyempre, due to confirmation bias, maniniwala ka talaga. At yun kasi ang gusto mong marinig. Maniniwala ka talagang papa mo yun. Yung papa ko, iba kasi siya magsalita. Kasi hindi pa kasi siya nagpapakita sa amin kahit panaginip man lang. Wala ka nang ibang maalala? Wala po. Bukod po dun sa nagsusuka lang po ako. Saka lumabas na ako dito kasi hindi ko na kinaya dun sa loob. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakayahan ni Rasha. Wala na ako. Nakita ko yung sa Facebook niya. Pinupost niya. Parang totoo lahat. Parang nakikita niya. Dumami na rin ang mga gustong magpakonsulta sa kanya online. Si Ronald nag-PM o private message kay Rasha para magpatulong na matunton ang nawawalang lola ng kanyang nobya, si Lola Puring. Nung ika-third day na nawawala si Lola, nagbaka sakali ako mag-chat doon sa asawa niya, si Sir Gary. In-sketch niya kung saan possible na nandun si Lola, nasa may malapit sa ilog na may mga kabaha. Hindi, ang sinabi, tubig yung tinuturo, Ayan. Sinunod namin agad ang sinabi ni Ma'am Rasha.
Agad within 2 days, natagpuan po agad si Lola na matagal lang nawawala. Sobrang saya. Malabo yun yung sketch na yun. Hindi naman specific masyado yun eh. Nag-drawing lang siya ng ilog, kabahayan. Saan sa nakaposisyon yun? Hindi naman precise yung nakita yung lola mo due to sa paghahanap nyo lang talaga. Kasi another case na naman ito ng confirmation bias. Kasi yung sketch na yun, senseless yun eh. Dun, iisa lang ba sa gilid ng ilog or ng body of water na yun? Iisa lang ba ang may bahayan doon? Sa hinahaba-haba ng ilog na yun, isa lang ang may bahayan doon? Pwede kasing may bahayan dito, may bahayan doon sa dulo, may bahayan sa Kinukontra ko ba? Pokemon Russia. Napapanaginipan daw ni Rasha ang mga trahedya na agad niyang ipinopost sa Facebook para maging babala. Ilan daw sa mga nagkatotoo ang landslide sa bayan ng Sibulan, Negros. Paano naman yung mga hindi nagkatotoo? Bakit gano'n? Lahat na lang ng binabalita yung mga nagkatotoo. Wag niyo sabihin na 3 beses lang ng hula yan. Di ba? Oriental. Ang lindol kamakailan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pati na ang mga pagsabog. Hindi naman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao lang nagkakaroon ng lindol. Paano kung sa Luzon nangyari, di ba? Lamang linggo lahat naman sa pwede magkalindol. Sa pagsisit ng aming team sa mga babala. Ito na yung pag-iimbestiga ng KMJS. Panoorin natin. Na nakapost sa Facebook account ni Rasha, partikular sa pambobomba sa Hulo. Ayun! Aming team. May edit. May history ng edit, Yarika. Minomodify yung ito hindi ko naisip to Una muna, bombing incident will be happening January 26. Area possible Mindanao. Then inedit niya na, bombing incident will be happening before, after. Edit na pala yun. See? Na ito'y edit. Tama, inedit niya na. Katulad nito, no? Booking kami. Bombing incident will be happening. Ito yung una niyang pinost. Happening before January 26. Tapos bigla nilagyan niya na lang ng before, after. Para tumama. Diba? Edited. So, inedit ko po yun para buo yung detalye. Nahuli na! Wala na! Premonitions po na hindi talaga wala. Pero alam ko sa sarili talaga. So sinabi ko, baka. Samantala, matapos ang pambobomba sa Hulo, nag-private message si Rasha sa kakilala niyang sundalo na may isa pa raw mangyayaring pagsabog. Kaya nga ma'am, sir, may pagsabog na ganap sa Sulu, kaya nga ma'am, tama ka talaga ma'am. Kinumusta po kayo dyan? Ano pong sumabog dyan sa Cotabato? May 4 to 6 bombing incident pa po, paparating, ingat po. Zamboanga. Sa Zamboanga, Del Sur, Norte, Sibugay, basta whole part Zamboanga. May contact pala siyang sundalo dun eh. Diba? Pero to be fair naman, ayon dun sa messenger, siya yung nagbibigay ng informasyon, hindi yung sundalo. Pero malay natin, malay natin. Kasi yun lang in-screenshot niya eh. Peninsula po, mga alas 12 ng hating gabi. Kinabukasan noon, pinasabog ang isang moske sa Zamboanga. 2 ang patay, 4 ang sugatan. Hindi pa rin valid kasi ayon dito sa convo nila, hindi niya naman sinabi kung anong date eh. May ongoing kasing operations doon or may kaguluhan talaga. Kaya anytime pwede pa kasing may mangyari pa, hindi pa rin valid. 'Di ba? Okay lang sana kung yung katulad ng sinasabi ko, specific na araw. Hindi pa rin 'to, 'di ba?
hindi pa rin siya valid. Dapat specific na araw yung sinasabi. Norte, Sibugay, basta whole part Zamboanga Peninsula po. Mga alas 12 ng Hindi pwede yung whole part. Dapat specific saan lugar dahil doon ka makakatulong eh. Kung masyadong broad yung sasabihin mo, shotgunning kasi ang tawag doon. Kung ano yung sumakto, yun lang ang pipiliin doon sa sinabi mo. Dapat specific tayo kasi hindi rin talaga, sa totoo lang, mas nakakakos ng problema yan eh. Yan ganyan. Let's say ganito, no? Halimbawa, dito sa Valenzuela. Ay, nasabi ko yung lugar. Dito sa Valenzuela, no? Saan ba ako let's say, nakatira ako ililigaw ko kayo. Nakatira ako sa Karuhatan, halimbawa. Now, may magpipredict, no? May mangyayaring bombahan sa Valenzuela. May mangyayari. Now, instead na makalabas ako at maging normal ang buhay ko, hindi na ako lalabas ng bahay. Mababawasan ang productivity ko dahil may nag-predict na may bombahan na mangyayari sa Valenzuela. Hindi ko alam eh. Paano kung ang sasabihin may mangyayaring bombahan sa Valenzuela sa Tulyahan River? Ay, malayo sa amin yun. Hindi pwede akong lumabas. Di ba? Hindi kasi nakakatulong pag ganyan eh. Somewhere in Mindanao, pinakakaba mo lang yung mga tao dyan. Hindi ka nakakatulong. Okay lang sana kung sinasabi mo specific date, specific na lugar. Para talaga mapapaghandaan ng tao. Kasi kahit kailan hindi nagiging tulong yan. Ang naibibigay niyang takot sa publiko. gabi. Kinabukasan noon, pinasabog ang isang moske sa Zamboanga. 2 ang patay, 4 ang sugatan. Sabi niya, uy, tumpak na naman. Yung parang nagulat din siya na, ay, tama na naman yung nakita mo. Si Rasha, posible raw na may clairvoyance, isang uri ng psychic ability. Pag sinabi natin clairvoyance, no, ang information dumatating sa iyo is in a form of visual. So pwedeng managinip ka ng future event, pwede naman kahit gising ka, tinatawag na visions, pwedeng makakita ka rin ng mga entities. I do believe may mga ganyan naman, lalo na nami-mention naman sa Bible yan na lalo na yung mga prophet, di ba? From other dimensions. Pwede mo siyang develop by raising your vibration or your frequency through meditation. Raising your vibration daw. Or kung may alam kang pwede magturo, mag-guide sa'yo, pwede kang magpaturo. Babala pa ni Rasha. Base po sa recent na pangitain o yung nakita o mensahe po na binigay sa akin, may 4 o 6 pa pong bombing incident na magaganap sa possible area po, Mindanao po talaga. Malamang, may ongoing conflict nga doon nung time na yon. Diba? Dahil, just imagine, sunod-sunod na ang predict niya sa Mindanao kasi sunod-sunod din ang bombahan talaga. Tandaan nyo, pag hindi nangyari yan, makakalimutan nyo na, hindi nyo na siya babalikan yan eh. Pag hindi nangyari yung prediction niya eh. Kung maigi po, mag-ingat po sana tayo. Kakaibang kakayahan o nagkataon lang, lalo pat mayat maya, hindi naman tayo ni... Kasi yung mga prediction na ganyan, parang nagiging na lang nagiging way na lang yan para makakuha ng attention, di ba? Na pwede naman talagang mga bagay lalo na kung kabisado mo yung mga pangyayari. Kahit nga sa Divisoria, pwede ko sabihin, may mangyayaring snatchan dyan. Kasi alam ko kasi sa Divisoria, maraming gumagawa nun. Ayun ko ngayon, nalinis naman Divisoria ngayon. Diba? Ano pa ba yung pwede nating, sa mga susunod na araw, feeling ko may magkakaroon ng kaguluhan. Paano ko nasabi yun? Kasi diba yung issue sa politika, Duterte versus Marcos, pwede mangyari yon. 'Di ba? Depende doon hindi naman out of nowhere bigla ko lang sasabihin na for example, may babagsak na UFO sa harap ng bahay namin. Hindi mo talaga mapipredict 'yon. May mga bagay kasi na kahit hindi ka naman psychic, pwede mong hulaan na may mangyayari talagang lalo nang mainit ang panahon ngayon. Pwede kong
papalapit na yung yung summer, pwede kong i-predict na mukhang magkakaroon tayo ng problema sa supply ng tubig. 'Di ba? Yung mga ganun, hindi na nakakapagtaka yun. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang papag-usapan natin ngayong araw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.